morning! Yan, meron tayo ditong tatlong bangus. Wala akong makitang medyo maliit, kaya ito ay malaki-laki. Para sa ating relleno. Pakita ko lang kung paano ako gumawa ng relleno. Ayan, napakahirap gawin. Hindi naman siya napakahirap. Madali lang naman para sa akin, pero sa iba, mahirap to. Kasi kailangan natin ng sanse. Ayan, meron tayong sanse. At kailangan natin gamitin tong pinakadulo para ayan, ganyan lang po. Tatanggalin lang natin yung pinakabalat niya. Ayun, nakikita nyo yun. Ayan. Ihihiwalay. Ayan. Palagay ko, natanggal ko na siya. Dudukutin ngayon natin yung laman. Ayun, nakuha na natin siya ng buo. O, diba? Buo. Ang natira na lang sa kanya ay balat. Ayan, ayan yung balat niya. Ayan, lilinisin pa natin yan. Nakadikit yung laman niya sa tinik. Ayan, ito na yung pangatlo natin. Buong-buo siya natatanggal, oh. O, diba? Hindi siya nadudurog. Tapos, yung laman ay ating ihapos natin ngayon ang laman ng bangus. At bago natin himayin, konting na lang, pwede na siyang himayin. Hahanguin na natin siya. Yung balat ng bangus na binabad natin sa toyo. Toyo na may kalamansi. Ayan. Set aside lang natin yan. Pwede na natin siyang himayin. Yan, ang pagluluto ng relleno, kailangan meron ka rin may tiyaga. Kasi, pag di ka, ganun lang yun. Ang sarap nung niluto kong alamang, bagoong na alamang. Nagluto din ako ng bagoong. At syempre, pagka may outing, kailangan may mangga, may bagoong. Maghahanap na naman sa akin ng bagoong ang anak ko. Hindi ko maiwasan na hindi ako mapagod. Kahit sabi ko nga, pag nag-birthday ako, ayoko na magluto, ayoko maghanda. Excuse. Ayun, nahimay na natin, pero titingnan pa natin kung ano yung tiyak na meron pa ditong tinik na naliligaw. Ayan na. Kailangan bisitahin natin. Kasi baka matinik ang kakain. Meron pa tayo nakikitang mga tinik. Ganyan-ganyanin lang para lang matanggal yung umiibabaw kasi yung tinik dyan eh. Ayan o. Masasalat natin yan. Ayan pa. Ano bang ginamit mo din? Siyempre. Oo. Parang
naglasin doon. Yung dulo. Hinihiwa na natin yung carrots na ihahalo natin sa ating diyan natin siya lalagyan ng giniling. Hindi ko na sinama yung dalawa, masyado na madami. Baka puro patatas na lang yan. Yan, ito, ang ganda ng kulay. Ito ba yung dalawa na dalawang sibuyas yung lalagay natin. Mas masarap maraming sibuyas. Meron din tayong pasas. Hinugasan ko. Ito yung binibili kasi sa palengke na balot-balot. Hinugasan ko. Nasasama natin yan. Meron din tayong green peas. Yan. Start na tayo mag-isa. Gagamit pala tayo ng 2 itlog na large. Mamaya ko yan. Isa natin ng bawang. Ano muna tayo ngayon? Kusinera muna tayo ngayon. Kusinera, manggugupit, plantita. Yan, yun ang ating yan ang ating pang-araw-araw na ginagawa. Browning lang natin ng konti yung ating bawang bago natin ihulog ang ating sibuyas. Sunod pa rin natin itong bell pepper. Ganda ng kulay, oh. Meron din nga pala tayong niluto na yan. Tulingan na sinaing. Sinaing sa uling na ito po yung tulingan na pinirait. Ayan. Masarap mag-swimming pagka ganyan ang ulam. Diba? Meron tayong sinaing. Baka ito ay gataan ko din bukas. Pero luto na siya, nasaing ko na siya. Ayan, oh. Ang lino ng kanyang patis or sabaw. Kasi nga, napakasariwa ng ating
tulingan na pinirait. Ayan, sinong may gusto ng pinirait na tulingan? Ayan, masarap yan. Ayun, medyo lanta na siya. At parang malambot na din naman. Pwede na natin ilagay yung ating bangus. Ihulogin natin yung ating bangus. Laman ng bangus. Palang laman ng bangus. At paminta. Lagyan natin ng paminta. Lagyan din natin ng konting magic sarap. Haluin. Dumami ang laman ng bangus. Isa muna. Titingnan ko muna kung okay na yung isa. Siya ay mapuno. Ay, hindi pala. Ayan, luto na. Ay, luto na. Natapos na po nating palamanan yung ating balat ng bangus. Kaya, buo na ulit siya. Ayun, buo na ulit ang ating bangus. Mukha siyang tinapa kasi mapula yung kanyang mata. Gawa ng toyo. Ayan. Natapos na po natin yung ating relleno na palamanan na at buo na. Nilagay ko po siya dito sa loob ng plastic ng yelo para hindi siya gumalaw masyado. At ilalagay po natin siya sa freezer bukas. Pwede na siyang pirituhin at kainin. Lalagyan lang natin siya ng konting harina bago siya pirituhin para po hindi dumikit yung kanyang balat sa kawali. Kasi pag dumikit sa kawali yung balat, madudurog yung ating relleno. Ayun! Tapos na po tayong gumawa ng rellenong bangus. Ayan, 3 pirasong. Malaki-laki din naman, oh. Malaki din naman siya. Ayan, see you on my next vlog. Bye-bye! God bless us all. Bye! Thanks for watching!